the body that sent The round brought to you by Petron. Okay, alright. Round brought to you by Petron. One more round. In round 1. really grimacing in pain and Minimum weight champion, Melvin Jerusalem. Mapapalaban na naman ng ating kampyon sa main event ng Trila in Manila, si Melvin Jerusalem kontra sa pambato ng South Africa, ang knockout artist na si Yakowa Kosi. Animoy superstar na boksingero ang Afrikanong ito dahil sa dami ng supporter niya at nangako pa siya na tatalunin at papabagsakin ang ating bida. Then I'm going to Philippines, so I will make sure that I win the fight. So either I'll stop him or I'll beat him clean. You must understand one thing, I'm hungry for that belt and I want that belt. I want to bring it home. Pero bagsak lang ang sasapitin nito kay Melvin Jerusalem dahil minsan na itong napabagsak ni Samuel Salva, isa ring Pilipino na boksingero. Mga bay, tama ba itong ginawa ng referee mga bay? Ito, sa kakatapos lang ng laban ng ating dati kasamahan na si Samuel Salva mga bay. At alam nyo ba na si Melvin Jerusalem ay ibang klaseng boksingero dahil mga kampiyon hapon lang naman ang kanyang mga pinasuko. May mga nangisay at hagulhol sa iyak na mga hapon ang ginawa ng ating pambato. May isang Japanese champion ng sobrang tapang, walang talo at tinaguri ang susunod na halimaw ng Japan. The next na Uya Inoue in the making. Sobrang halimaw niya makipaglaban sa ibabaw ng ring. Pero ang Japanese champion na ito ay 2 beses tinalo at binugbog ng gusto ng ating kababayan. Dahil dito napahagulhol sa pag-iyak, tagus sa buto ang luha ng tinaguri ang next the monster ng Japan. Humanga si Secretary Abalos at Pacquiao sa isang napakahusay na Pinoy na posible talagang pumalit sa kanyang trono. Kaya naman pinakasalan ito ng isang diwatang Haponesa dahil dinurog niya talaga ang mga kampiyon na Hapon na nakalaban ng ating bida. May isang Pinoy na boksingero na 2 beses naging kampiyon sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng ating kababayan ay nangisay talaga sa kanya ang unang Hapon na kampiyon na kanyang nakalaban at 2 beses bumagsak. Bugbog sarado talaga ang pangalawang kampiyon na Hapon na nakalaban ng ating bida. Kaya naman kinalabutan talaga ang mga Hapon na kababayan ng kalaban niya. At sa huli niyang laban na ginanap sa Pilipinas, isang Mexican future superstar ng boxing ang kanyang pinagapang. At sa kanyang pinakahuling laban, ang rematch sa The Next The Monster of Japan, binugbog niya ito ng gusto. Kaya naman tagos sa buto ang pag-iyak nito dahil sa napakasakit na pagkatalo. Kaya siya na ngayon ang bagong WBC World Minimum Weight Champion. Ito ang resulta ng paulit-ulit na pagsasanay para palakasin ang kanyang bodega. Kaya sobrang tigas na ng bodega ng ating boksingero. Naging malaking factor din talaga ang underwater na pagsasanay nito. Kaya wala nang Hapon ang makakatalo pa sa ating pambato. Melvin Oliva Jerusalem ay ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Manolo, Port Eats, lalawigan ng Bukidnon. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ang katawan ng ating bida.
dahil ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa impluensya ng kanyang mga boksingerong kuya, ang pagbaboxing ay tuluyang pinasok niya. Nag-umpisa siyang lumaban sa mga piyesta at baryo-baryo. Napakalakas ng kanyang kamao at napakahusay niya na batang boksingero. At may isa pa siyang laban na nawalan talaga ng malay at nahimatay ng tuluyan ang kanyang kalaban. Dahil sa husay at sunod-sunod na panalo ay nabigyan kaagad ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight ang ating pambato, ang WBO World Minimum Weight Championship. Araw ng Biyernes, January 6 taong 2023 sa Ijon Arena, Osaka, Japan ay dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang kampyon ng WBO Minimum Weight Division na si Masataka Taniguchi. Napakatindi ng hapon na ito dahil sa 16 na kanyang panalo, 11 sa mga ito ay kanyang na-KO. Bagamat mayroon na siyang 3 talo ay hindi pa siya nakaranas ng KO. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 19 na panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at may 2 talo. Pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog ang ating kababayan. Pero magugulat ang mga Hapon sa resulta ng laban dahil brutal knockout at nangisay-ngisay ang sinapit ng kanilang kababayan. Sa round number 1, medyo may katangkaran po ang Hapon na kalaban pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Pinakita niya ang dugong Pilipino at nakipagsabayan. 162センチのチャンピオン谷口以上に少し差はあるのかなということはスタートしました。体つきはでも今はね、サウスポーからまずジャブをついていきながら、左のビッグヒット、まずこれを狙っていこうという谷口です。相手もフィリピン人の特徴っていうのはすごく一撃がすごく速くて、で切れるんでパンチが、だからそこは注意してもらいたいですよね。19勝していますが11のノックアウト勝利があるという選手、前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているゼルサイマーです。非常にいいパンチを持っています。2入っていきます。左ボディ、結構ボディをゼルサイマー打ってくる印象ですね。そうですね。ただでもピンチもスピードがあるんで、そこは挑戦者から言うと右ですね。ポイントになってくる。そうですね。しかしちょっとちゃんとゆっくり来てくれたんですよね。結構いってますよね、序盤から。この辺りが右のフック、やっぱりいいパンチあるんです。パンチありますね。ここもボディですね。すごいボディです。サイボディ。第1ラウンド終了しました。 Bago mag-umpisa ang round 2, namamaga na dito ang mukha ng Hapon na boksingero at dito na siya tatapusin ng ating pambato. ジェルサイマー話をしています。ですから引き出しも結構持って、ボディ、この辺りのボディワークがやはり右のジャブとかもね、下に行ってるんで、あれがやっぱり相手のガードを下げさせる。やっぱり内訳の意識っていうのも試合通して大事ですよね。やっぱバリエーション多いですね。序盤相手の右を食らってしまった。来ましたね。追いつけ追いつけ追いつけ、谷口追いつけ追いつけ。Isang napakalakas na suntok sa panga ang tinamo ng Hapon na boksingero kaya ito nangisay at sobra talagang nahilo at itinigil na ng referee ang laban dito dahil di na kayang lumaban ng kanyang kababayan na boksingero. Naging bagong kampyon si Melvin Jerusalem ng WBO Minimum Weight Division at napaiyak talaga ang mga Hapon na nanonood sa laban dahil brutal knockout ang sinapit ng kampyon na kanilang kababayan. At di lang yon,
may isa pang diwatang Haponesa na na-inlove talaga ng sobra sa ating bida. Araw naman ng linggo, March 31 taong 2024 sa International Conference Hall, Nagoya, Aichi, Japan. Muling dumayo ng Japan ang ating kababayan. Kakalabanin niya rito ang Hapon na kampiyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yudai Shijoka ay halimaw na undefeated na boksingero. May record ang Hapon na ito na 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan, kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban. Pero magugulat ulit ang buong bansang Japan dahil 2 beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto ang kampyon na kanilang kababayan. Round number 1, agresibo agad ang Hapon na kalaban, pero pinag-aralan kaagad siya ng ating kababayan na binomba kaagad ang bodega ng Hapon na kalaban. の展開できるか重岡雄大前の手で相手の前を弾きます雄大はサイズがありますね。ありますね、練習たまに見に行くといや、いけないんでしょうね。さっきこう。おおボディへお、これです。もう一発ボディ効いた。あ、ボディ入った。あ、いかが雄大ボディ効いてない。効いてないと思う。効いてない。もう一回行きましたもう一回ボディフライボディ効いてないですか。ボディ効いてないですか。雄大が首つきます雄大ボディ効きましたよ。雄大が下がります大きく距離を取ってきましたさあジェルサイムボディ2つ徹底的に出てきます危ない。ジェルサイムすごい勢いだジェルサイムが返り咲き満々見事になりましたね明らかにもらったのは確かですボディ効いてますね。フェイントからで、これ1ラウンド戻ることですね。ブロックしますいい攻撃を見せましたチャレンジャージェルサレム Sa round number 2, gustong bumawi ng Hapon na boksingero pero lagi pa rin siyang nasasapul ng ating pambato. 入れましたね。この左はこれは当たっていませんコンスタンスがいってるってことは、距離感を作りは全然ジャブも出せないんです今、当たらなくても当たってもだんだんと相手の体に振りちょっとやらしいんですよね。これ怖い。試合になるのか熱い試合になっていきそうですいやいいジャブいや伸びるRound number 3, nagpalitan sila ng mabibigat na kamao pero mas nakalamang po dito ang ating pambato at napabagsak niya ang Hapon na boksingero. 互いに様子を見ているような展開であのストレート男でありますやっぱりこういうことなんですよね。ダウンしたんで。絶対8。はい。スロー VTR これなんですよ。ごめんなさい、ダウンがありましたね。見事なカウンターです。落ち着け。やはり油断どころか一瞬の結構反射的でる感じはありますけど。ダウンしました雄大。やっぱさっきストレート出した瞬間で、あれでかわされてね。後でね、捉えました。どんどん相打ち。左にストレート襲いかかってきた左で引っ掛けるようなサウスポーで Sa round number 4, nag-iingat na dito ang Hapon na boksingero pero di pa rin mapigilan ang kamao ng ating pambato. 作って自分から行ってその後を気をつけないといけないですね。今だとこういうところですね。なんで雄大は出させた方がいいんですよ。もう本体兄弟共通するところであります。先に今度はボディを打ちに来ました左カウンター今よかったいいパンチ。今出ていくところだったんですが高いですよね、やっぱり。ちょっとなんか探り針のような感じでポンポンと出してみますどうだ合わせてきます今度は後ですね、逆に狙いましたRound number 5, batibay din talaga ang Hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan. 距離合わなかった。でもあれ必要ですよね。さっきあれ無理に行って打ち落とされましたから、ね。いいボディ。いいボディ。もう一回行く。もう一回行く。右打って。もう一回行く。すごいな。つられるようにしてこのジェルサレムもこの重岡雄大の規約にこうします。今いいショートでしたね。細かな動きをしているのがよくわかります。どうだ相打ちか。これは飛んできました。後も立ってないんで。そうですね。
非常に綺麗な、これ左、左、境界線お互いに踏み込んでいます。いいボディ。そうですよね来ました。無理してるかもしれません。気をつけなければいけないという言えなきゃいけなくなってきますが。 Sa round number 6, lamang na talaga dito ang ating pambato. Nabugbog na niya ang kampyon na hapon na boksingero. おでこにパンチ。はい。いきなりね、やっぱり、このボディ。いいボディ。良かったように見えました。下がったのか、もう一回ボディ。お互いボディ返してきた。危ない。ちょっともらってました。ナイスガード。これはパンチ、ジェルサレム。いやジェルサレムも今気がつきまして、パンチを受けました。読み合い、ペイントの掛け合い。Napabagsak muli ng Pinoy ang hapon na kalaban. Bugbog sarado talagang inabot niya sa ating kababayan. 構えがね、そうですけど、ポイントがね、本当だ。そしてあと目の前で動き続けています。やっぱり伸びます。伸ばしていきます。さあ、雄大、ここからです。残り30秒。ジェルサレム、東大ゴング、ダウンがありました。 Round number 7, ayaw pa rin sumuko ng hapon na kalaban. Nakipagsabayan pa rin siya sa ating kababayan. Pero mas madiin talaga ang kamao ni Kabayan. いいパンチ持ってますね。これからボディーブロー。いいボディ。いいパンチ返した。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫を見せます。どっち見てます？モニターですか？上ですか？出るか？うわー、危ない。だったらぶったられるんですけど、これもそうです。いや、もうこれがやっぱりボクシングの面白さでしょう。重岡のその先に行きます。ただまだここはあるわけで、そこにやっぱりドネアぐらいだと皆さんが常に見ている選手ですからね。 Sa round number 8, bumagal na ang hapon na boksingero. Kaya lagi na siyang nasasapul ng ating pambato. その前があるからいきなり右、これがこれ。 ピンチ狙ってるからだ。ちょっとダウン取られてるっていうのがね、惜しい。めちゃくちゃ面白いですよ。飛び込むな。行くのか。右ストレート入ってた。あれ、重岡雄大パンチあるんですよね。顔が結構傷。ここまで。 Round number 9, masigla pa rin dito ang ating boksingero at nakapagpatama pa siya ng magagandang kamao sa kalaban nito. いい選手です。だいぶ戦いやすくなったと思うんですよね、今ジェルサレムのこの採点で。ちょっと乗ってきてるんですよね。持っているジェルサレムにどれだけ効果があるか。ストレート、スピーディー。伸びるな。 そうすると、待ってるわけですね。初めてのメイン。絶対いいでしょ。やっぱあれを聞くんだよね。さあ、このラウンドを取れたでしょうか。 Sa round number 10, ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin ang ating pambato habang bugbog sarado na talagang inabot ng hapon na boksingero. もう一回いく。カットしているジェルサレム。ボディはどうだ。あるいは。雄大は先に手を出しました。分かってることですからね。気強いな相手も。打ってきますよ。行っちゃったと思ったら軽く。いける。ダブルでいきました。あれだから多分どうですか。 Round number 11, matigas talaga ang kalaban. Parang may pinagbabawal na itinurok sa kanyang katawan. Kaya kahit anong bira ni Kabayan, hindi ito tinatablan. Kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan. 間違いありません。ボディナイス。惜しいな今。左ストレート。いくら左。とにかくナイス。いいタイミング。もう一回。打ちます。打たれた。効いてますね。いきます。もう一回。これはタイミングをずらします。先に来ました。はい。する方は疲れるな。距離がちょっとありすぎます。
11ラウンドで終了しました。さあどうなるか。 Sa round number 12, sabog na ang ilong ng Hapon na boksingero at matibay talaga ito kaya lang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato. おお、先に来た。ジェルサレム、いい選手です。頭も当たります。すべての力を拳に乗せたい重岡雄大、2度目の防衛戦、重岡への声援が沸き起こっています。シャッフルから右からナイス。おーっと今かすった。 Si Melvin Jerusalem ay naging bagong kampyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. Araw naman ng linggo, September 22 taong 2024, naganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Pilipinas sa maalamat na Mandaluyong City College Gymnasium. Ay muling lumaban si Melvin Jerusalem. Makakalaban niya rito ang future superstar ng boxing sa Mexico na si Luis Castillo. Undefeated ang Mexicanong ito na may 21 na panalo, 13 sa mga ito ay kanyang nakio. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato na mayroon ng 3 talo. Sa mga interview sa Mexicanong ito, may angas talaga ito. Hindi daw siya pumunta ng Pilipinas para magpatalo. Kukunin niya daw talaga ang kampyonato mula sa ating pambato. Pero kikilabutan si Secretary Abalos na mayor ng Mandaluyong at si Manny Pacquiao na organizer ng laban sa napakatinding performance ng ating kababayan. Gagapang lang naman ang undefeated na kalaban. Sa round number 1, dito mapapabagsak agad ng ating pambato ang napakatangkad na undefeated na Mexicano. Matitikman ito ang kanyang kauna-unahang pagbagsak sa ibabaw ng lona dahil sa malapakyaw na kamao ng ating bida. Jerusalem goes to the body. Jerusalem attacking the body nitong There you go. leveling. Good start for He's Jerusalem attacking going the body of Castillo. Another- and height advantage medyo nanenegate Yeah. ni Melvin. Yes, it's not exactly. Whoa! And It's like a measuring stick. Oh! That's a knockdown. That's a knockdown. Jerusalem scoring a knockdown in the first round. Kinilabutan talaga si Secretary Abalos at Manny Pacquiao sa pambihirang lakas ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Nito lang araw ng linggo, March 30 taong 2025 sa Aichi Sky Expo, Takunami, Aichi, Japan ay muling dumayo ang ating kababayan. Muli niya nga harapin ang dati na niyang tinalo, ang the next the monster ng Japan na si Yudai Shijoka. Sa pag-uumpisa ng laban, galit na galit ang pagmumukha ng Hapon at gusto na talagang durugin si kabayan. Kaya lang baliktad ang mangyayari sa magaganap na laban. Ibang klase ang ating pambato, dudurugin niya dito ang Hapones na boksingero. それともリベンジ成功するのかね。おー、今見えてましたね。反応しました。見えてます。バンと出てきますね。そうですね。どうだった。これも先にやってた。だようです。まだこれからです。ボディストレートが早い。今度はジェルサレム詰めていった。カウンターボディ。おお、左に帰ってきた。敗戦を踏まえて雄大変わったとね。今のあれですね。いやー、ストーンと下にもなってしまいました。今の下ですからね。今カバーしましたね。画面にもらいました。ワンツー詰めていきます。踏みということになるんでしょうか。遅れてゴール線でな作戦します。足が左の右を。おでこ右で始めましたね。このボディ返しにいった。そしてこのニャンの動き始めました。またボディ来ました。目がいいですね。それで第2ラウンド終了していますね。ブロックしちゃうとそのまま立った状態で3発その警戒ばかりしてこのボディがやらしいんですよ。このタイムでボディショットまた右これはしっかりと距離を取っています。距離をさせてやられました。3つ目まで重岡外に顔を仕掛けました。重岡です。ここでゴング第3ラウンド1つ続いています。緊迫度は増しています。はい。こういう感じでね。そう
強め出した。もう一回ワンツー、早いワンツーが狙うか。近いな。遅れていきます。見えてます。おでこで受けました。クリンチいきます。もらいました。Pagkatapos ng 12 round na bakbakan, walang round na naipanalo ang kalaban at tagos sa buto ang hagulhol nito dahil sa napakapait na 2 beses na pagkatalo.